Ang tanong, ano ba yung dala natin ngayon? Amen po ba? Ang dala ba natin ay pagpupuri, pasasalamat, o ang dala natin ay ang mga bigat sa isipan, sa puso? Baka bitbit natin sa mga sandaling ito ay suliranin. Amen po ba? Malapit na ang pasukan. Malapit na ang gastos. So, ano ba ang dala natin? Kaba? Nervyos? Pag-aalala? Takot? Hindi yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kagaya ng Torah natin ngayon, nasu, lift up, elevate, may promotion. Amen po ba? Maganda yung promotion. Kasi mula sa isang ordinaryong tao, mula sa isang pangkaraniwan, na-promote. Pero, yung promotion na yun, may kasamang responsibility. May kasamang accountability. Ang maganda doon, na papalapit tayo lalo sa Panginoon. Di ba? Kagaya ng Torah, yung nasu, yung tribe, yung mga anak ni Levi, prinomote sila sa gawain sa tabernakulo. Ibig sabihin, mas closer sila. Kasi yung kanilang mga kapatid, nasa bandang likuran pa. Sila nasa tabi ng tabernakulo. Mas malapit. Ibig sabihin, mas malapit, mas maraming accountability. Mas maraming dapat gampanin at dapat gawin. Amen po ba? Kaya nga, yung Torah na to, kung titingnan natin, isa siya sa Torah na mahaba. Yung binasa ni Pastora Tricia, napakahaba, chapter 7. Sa CJB, sulit na sulit ang pagbabasa mo doon. Hanggang 89. Sulit yun. 89 talaga yun. Kaya lang sa Tagalog kasi kinonpress. Tinanggal yung mga paulit-ulit. So, isa sa mga para bang pangbabasahin mo nakakainip, paulit-ulit naman. Hindi. Paulit-ulit. Kasi identity yun. Na parang sinasabi ni Yahweh, kilala kita. Pantay lang ang pagtingin ko sa inyo. Pantay yung pagmamahal at yung blessing na ibinibigay niya. So, ano man ang dala natin ngayon, sa umagang ito, ibigay natin sa Panginoon. At ma-receive natin yung dala ni Yahweh para sa atin. Amen po ba? Hallelujah. So, kagaya ni Aris, ako din, kami ni Connie, after ng feast, pag uwi namin, iba na yung boses niya. May lagnat na siya pagdating sa bahay. Hilot. Nakatulog siya. Medyo nawala yung, nawala yung init. Akala ko okay na lahat. Sa akin pala lumipat. Yeah. Wednesday, okay na ako. Pero hanggang ngayon, wala akong panlasa. Parang ayokong kumain. Sabi nga ni Pas, baka ano yan, piniforce fasting ka. Ito lang, kahit wala talaga akong panlasa, kahit gatas, parang gusto ko siyang iluwa. At kaya nga, problema ko kagabi. Kasi Friday ako gumagawa ng neto. Yung maghapon ng Friday na yon, talagang hilong-hilo ako, nalulula ako,
binipi nga ako ni Connie. Kulang sa dugo. Wow. Madaling problema yung kulang sa dugo. Madaling dagdagan. Pero hindi. Iba yung lula. Kaya, nananalangin ako, Ama, samahan mo po ako. Bahala ka na. Salita mo to. Hindi ko problema to. Sasabihin ko lang kung ano yung gusto mong ipasabi. Merong preparation, pero Ama, bahala ka na rito. Nakahiga ako sa higaan. Hindi ako makagalaw kasi pag biglang galaw, talagang umiikot. Umiikot yung daigdig. Dahan-dahan. Pag ganyan, dahan-dahan. Ganyan, dahan-dahan. Sabi ko kay Connie, pag hindi ko talaga kinaya, magchat-chat ako kay Pastor Jordan. Madaling araw na. Bahala siyang magmadali. Sabi ko, hindi. Ano, kaya mo yan. Ano yan eh. Maganda rin yung may gano'n. Hindi. May nagpapalakas sa'yo. Di ba? Ayun yung paglilingkod sa Panginoon. Mahirap na madali, na masaya, na sama-sama na. Kumpleto siya na mararanasan natin. So, yun nga po. Kaya ang dala ko rin ngayon, pasasalamat. Dahil pinahintulutan ako ni Aba na tumayo sa inyong harapan para dalhin ang kanyang salita. So, dito po tayo sa mga bilang chapter 4. Verse 15, 21, 22, 23, 24, and 25. Ito yung part ng yung mga dalahin, yung mga task na ibinigay sa anak ni Levi. 15. Kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito'y naibalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat, ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sinumang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga tungkulin ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat ang toldang tipanan. 21, sinabi ni Yahweh kay Moises, bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gershon ayon sa kanilang angkan at sambayanan. At ilista mo ang lahat ng lalaking maaaring maglingkod sa toldang tipanan mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga balat na asul at ang balat na yari sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa toldang tipanan. At ang tabing sa pintuan nito, ang mga tali at balat na nakatabing sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar. Gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay, sila rin. Ang tabing sa pasukan ng bulwagan at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay ng mga bagay na ito. 27. Ang lahat ng gagawin ng sambayanan ni Gershon ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang angkan at sambayanan. At ilista mo ang mga lalaking maaari nang maglingkod sa toldang tipanan, ang mga may edad mula 30 hanggang 50 taon. Ito naman ang dadalhin nila bilang paglilingkod sa toldang tipanan, ang mga haliging pahalang at patayo, mga patungan ng haligi, ang mga haligi ng tabing sa paligid ng bulwagan, pati ng mga patungang iyon, mga tulos, mga tali, at ang mga kagamitan, lahat ng kagamitang kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang tungkulin ng mga anak ni Merari patungkol sa toldang tipanan. Gagawin nila ito sa pangangasiwa ni Itamar. So kung titingnan po natin, itinilaga yung mga anak ni Levi, si Gershon ang panganay, Gershon, Kohat, at si Merari.
Kaya lang kung titingnan natin, naunang binigyan ng task si Kohat, mas elevated yung kanyang yung kanyang paggawa, yung paglilingkod niya, yung pagsisilbihan niya ay ang Holy of Holies. Dadalhin niya yung mga sagradong kagamitan. Yung menorah, yung Ark of the Covenant. Kaya nga, medyo naunang ibigay sa kanya yung task. Kaya, pero kung titingnan natin, hindi rin sila basta-basta makapagbubuhat. Ang gagawa pa rin ay ang mga anak ni Aaron. Babalutin nila yung mga holy things, yung mga bagay na sagrado, bago hawakan ni Kohat. Kaya nga kung titingnan natin, ano yung sabi doon? Alalahanin din yung mga anak ni Kohat. Ingatan. Kasi kung maaalala natin, yung kaba ng tipan nung dinala ito ni Haring David. Di ba, sinalo ni, sino ba yon? Isang Levites din siya na sumalo, hinawakan niya yung tipan. Nagalit si Yahweh. So, merong kabanalan. Merong mataas na calling yung kanilang paglilingkod. At kung titingnan po natin, lahat sila, si Gerson, si Kohat, si Merari, ang kanilang dadalhin, ang kanilang bubuhatin ay mga sagradong bagay. Mga bagay na itinangi para kay Yahweh. Yun yung kabuuan ng tabernakulo. Yung tindi kabit na tent na kung saan doon mag-perform ang anak ni Aaron at si Aaron. So tingnan natin, ano ba yung mga para madali, tingnan natin ano ba yung mga bibit-bitin nila. Yung Gershonite, what they carried is curtain, covering, veils, and hangings. So yun yung mga telang nakapalibot. Di ba? Parang ganito. Imagine po natin ito na yung dingding natin ay tela. Yung covering na yan ay tela. Yung mga pinagkakabitan. So yun yung bit-bit ni Gershon. Yun yung dadalhin nila. Ibig sabihin, ito yung, ano yung spiritual symbolism niya? Yung kortina, yung atmosphere, yung kalagayan. Yung kalagayan ng lugar. Ibig sabihin, ito yung separation. Di ba? Yung dingding na yan, nagse-separate. Inihihiwala yung labas at yung loob. Amen po ba? Ito yung spiritual covering na nagsisilbi. Yung kagaya nito. Parang yan yung covering natin. Kaya tayo nagkakatipon dito sa loob. So, yun yung binibit-bit ng Gershonite. Hiddenness. Amen po ba? Kaya mayroong tent na magko-cover para hindi lantad. Hindi expose yung kabanalan ni Yahweh. Parang ibig sabihin, ang dinadala ni Gerson ay ang kalagayan kung nasaan nandoon ang presensya ni Yahweh. Medyo mabigat kasi mabigat yung kortina dahil ang mga kortina na binibit-bit nila ay hindi lang isa. Imagine niyo po kung gaano kalaki yung tent, yung tabernakulo na yun. At yun ay pinagsama-sama ang tela noon na pati yung covering, yung mga balat ng hayop
So, without covering, the holy things would be exposed. Kaya nga, si Yahweh mismo ang nagdisenyo noon. At yun ang bibit-bitin nila Gershon. Kapag aalis, imagine niyo that time, may mga araw na saglit lang sila. Aangat kagad ang ulap at maglalakad na sila. Ibig sabihin, pag umangat na yung ulap, ligpit. Bit-bit. Tapos, pag huminto, assemble. Tatayo. Wow. Gusto niyo ba yung ganong trabaho? Yung bit-bit. Kabit. Hindi mo alam kung kailan. Di ba? Amen po ba? Dahil wala namang schedule si Yahweh. Ngayon, aalis tayo. Biglaan. Pag umangat, diretso yun. So, kung titingnan natin, sa kalagayan natin, sa paglilingkod sa Panginoon, some ministries are called to protect spiritual atmosphere. Di ba? Yung ministry ni Gershon para protektahan yung atmosphere, yung kalagayang spiritual na kung saan nandoon si Yahweh, nananahan ng presensya niya. So, paano yun? Di ba? Minsan, yung mga words, sabi ni Mami Peli kanina, yung mga music team, yung mga awit, isipin po natin, kailangan nating ingatan yung ating puso. Kasi yung atmosphere ng pagsamba, halimbawa, kung ang isang worship leader, kung ang isang manunugtog, merong issue sa puso, paano yung awitan? Paano yung pagpupuri natin sa Panginoon? Maaapektuhan niya to. Kung ano man yung dala niya, kung ano man yung dala natin sa puso habang tayo naglilingkod, magmamanifest yan. Makakahawa yan. Makakaapekto yan sa kalagayang espiritual ng ating pagsamba. Kaya nga, napakahalaga ng yung worship team. Siniset nila yung atmosphere. Inihahanda ang puso. Amen po ba? Para pag nakinig ka na, wow, handang-handa yung puso mo. Damang-dama yung salita ng Panginoon. So isa yan sa mga pinangangalagaan. Kaya nga, meron pa yung pananalangin. Di ba tayo'y nananalangin, nag-i-intercede tayo. Habang nagpupuri, habang nagsasalita si pastor, may nananalangin. Na huwag ma-interrupt, na huwag magkaroon ng, ang tawag nito, ng paghahadlang ang kaaway. Kundi patuloy na dumaloy yung banal na spirito at mapakinggan natin at maisa puso natin ang lahat ng mensahe ng salita ng Panginoon. Meron ding tawag ito, prophetic sensitivity. Amen. Bilang mananampalataya, dapat sensitive tayo sa pagkilos ng Panginoon. Sensitive tayo sa galaw ng Holy Spirit. Nararamdaman natin kung mayroong iba. Amen po ba? Naramdaman niyo ba parang matamlay? May spirito ng katamlayan? Amen? Dapat, tama si Mami Peli, lagi tayong yung level ng ating
pagnanasa ng paglilingkod sa Panginoon, laging dapat mataas. Maranasan natin lagi yung elevated. Yung ating spirit. Lalo na pag araw ng Shabbat. Amen po ba? Yung spiritual covering. Lagi nating hingin sa ating Ama na ipagkaloob na habang tayo ay lumalakad, habang tayo ay sumusunod, habang tayo ay pumapasok sa Kanyang presensya, manatili yung Kanyang covering. Tingnan niyo po, parang ganun, parang wala lang saysay yung ginagawa ng Gershonite, ano? Ligpit mo lang yung mga dingding. Amen po ba? Di ba mayroon tayong mga kortina na pumuprotekta sa atin pag mainit na? Na kapag yan, tinatanggal natin, parang walang saysay lang, hindi. May layunin. Nandyan, yung place na to, yung dingding na yan, na ini-imagine natin, kunyari, yan lahat ay kortina. Yan yung magtatago ng kaluwalhatian ni Yahweh. Yan yung Amen po ba? Naka-cover. Para yung solid, yung presensya ni Yahweh, hindi ibig sabihin, tayo na lahat ng nasa loob nito, tayong lahat, mararamdaman natin, mararanasan natin. Mafe-feel yung emptiness ng puso natin, ng kaluwalhatian niya. And next, ano ba yung mga Kohatites, ano ba yung mga dinadala nila? Dala-dala nila yung ark, yung menorah, yung table of bread, yung altar, yung mga sacred vessels. Yun yung mga most holy objects. Ang trabaho mo lang magbitbit. Pero ang binibitbit mo naman ay mga sagradong bagay. Ayaw mo pa? Amen po ba? Parang wala lang. Ang trabaho natin maghugas ng plato. Plato na kinainan natin. Pero yung plato na yon, set apart. Ang purpose lang gamitin para sa mga naglilingkod kay Yahweh. So ibig sabihin, hindi mababang gawain. Amen po ba? Kaya nga, yung mga kamay na ayaw mabasa o malagyan ng mantika, ng sabon, dahil hindi sanay maghugas, magbago tayo ng isip. Ilagay natin na ito ay paglilingkod kay Yahweh. Hindi lang siya isang bastang paglilingkod. Holy things yung hinahawakan natin. Kaya hindi siya isang simple. May dala itong, ang tawag nito, blessing pag ginawa natin ang tama. Pero pag hindi, nakamamatay. Amen po ba? Kailangan balutan ng mga anak ni Aaron, i-secured, bago hawakan ng angkan ni Kohat. Hindi sila pwedeng direktang hawakan yung bagay na banal. Oh.
Ano ibig sabihin? Pwede tayong mamatay. Kapag yung bagay na banal na ipinagkatiwala sa atin ay hawakan natin ng hindi tama. May danger. Amen? Even Levites could die from improper handling. Because holiness is powerful, not casual. Seryosong bagay, yung banal, yung bagay na may kabanalan. Hindi siya ordinary. Kaya dapat hindi natin iti-treat as ordinary things yung holy things. So ano yung sinisimbolo ng ark? Throne, presence, covenant, divine kingship. Na ang binibitbit pala nila ay luklukan ng presensya ng hari at tipan. Amen? So hindi siya isang ordinaryong bagay lang. Kailangan ng isang mas maingat na pag-handle. Kailangan mas tapat na puso. Amen po ba? Kaya nga, kailangan bago tumayo, kailangan consecrated. Nagpapalinis. Si Nadab and Abihu, ganun yung nangyari sa kanila eh. Nung trinit nila as common. Yung isang bagay na banal. Hindi nila tinake ng seriously yung warning ni Yahweh. Amen po ba? So the Kohathites represent those entrusted with deeper revelation, spiritual authority, and handling mystery. Ibig sabihin, ingat tayo. Kapag merong ibinigay sa atin ng Panginoon ng mas malalim na kapahayagan, at kapag hindi natin ito na-handle ng tama, baka ikapahamak natin ito. Amen po ba? Lalo na ngayon. Sabihin natin itong sinabi sa akin ni Yahweh. Mag-isip ulit tayo. Mag-pray ulit tayo. Kung yun ba talaga ang sinabi? Kung nagsalita ba talaga? Yung authority na binibigay sa atin, halimbawa, bilang pastor, we are not to abuse. O bilang leader, hindi natin pwedeng abusuin yung authority na yan na pinahihiram sa atin. Pwede tayong i-lead sa kapahamakan. Pwede nating ikalayo sa presensya ni Yahweh. Pwede nating ikamatay. Ikapahamak. Amen po ba? Sabi nga, but greater access requires greater sanctification. Yung authority nila para makapasok sa Holy of Holies, mas malapit sila sa dakong banal. Ibig sabihin, paano tayong ang portion ng buhay natin na mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon, mas nangangailangan tayong ng paglilinis.
habang tayo nagde-desire na maglingkod sa Kanya, to draw near, maging closer, kailangan nating nang ipalinis ang ating sarili muna. Dahil ang Diyos ay banal, hindi tayo makakalapit sa Kanya sa kalagayan ng tayo ay may karumihan, sa kalagayan na tayo ay may kasalanan. So, ito yung important principle. Proximity increases accountability. Habang mas malapit, habang mas nakalalapit tayo sa Panginoon, mas mataas yung ating pananagutan. Mas marami tayong dapat na tinitingnan. Isasaalang-alang. Ito ba ay ikapapahamak ko o ikalalago ko? Ikaw uunlad ba to ng paglilingkod ko? O baka ikalulubog? Amen? Kailangan ng tamang paghawak sa tungkulin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Many desires anointing, revelation, and spiritual power. Maraming gusto nun. Maraming gusto ng spotlight. But few desires purification, trembling, and discipline. Kasi mahirap. Mahirap ang dinidisiplina. Mahirap ang tinuturuan. Mahirap ang nagpapalinis. Hindi siya madali. Amen po ba? Masakit magkuskus ng libag. Lalo yung bato yung gamit mo. Hindi siya nakaka-enjoy. Kaya, kung gusto natin ng mas closer na paglilingkod sa Panginoon, hayaan natin nalinisin pa tayo ng Panginoon. Hayaan natin na magpalinis tayo at laging nagpapasiyasat sa Kanyang harapan. Excuse me. Tinuturo ng Kohites, intimacy without reverence become dangerous. Kailangan, kung gaano natin, kung gustong kalapit sa Panginoon, mas lalo tayo nagiging seryoso. Excuse me lang po ah. Pag walang paggalang, pag walang pagkilala, kasi close na tayo, Lord eh. Yahweh, close na tayo. Medyo lumalagpas na sa boundary. Medyo nakakalimutan na ang paggalang. Delikado po yun. Sunod, yung Merarites, ano ba yung dinadala nila? Boards, pillars, sockets, frames. Kung titingnan po natin, hindi madali yung papasanin ng mga Merarites. Napunta sa kanila yung mabibigat. Literal na mabigat. Poste ang dinadala nila. Amen? Mabigat. Heavy structural components. Less visible, less calibrated,
but absolutely essential. Minsan nakikita natin yung gawain, hindi natin napapansin na yung gawain ng ating kapatid, parang napakabigat. Amen po ba? Taga-igib ng tubig. Hindi kaya madali magsalin ng tubig pag masakit yung balakang mo. Pero, hindi natin masyadong napapansin yon na ginagawa ng kapatid natin. Yung nagbubuhat ng upuan na yan, lipat doon, balik dito, lamesa, lipat doon, balik dito. Hindi natin napapansin ang paglilingkod na yon kasi parang, kayang-kaya niya, malakas siya. Hindi natin masyadong na-appreciate. Pero napakalaga. Imagine niyo po, kung walang nagigib, wala tayong pambuhos. Hindi na kayo magsi-CR, titiisin nyo na lang yan. Tama po. Wala tayong panghugas. Pag di nilabas yung lamesa, yung upuan, mawawala na yung purpose nun. So, i-appreciate po natin itong mga paglilingkod na to. Hindi ito isang maliit na paglilingkod. Ito ay paglilingkod sa Panginoon. Mabigat. Yung maghugas ng plato, mabigat. Kasi kakapalinis mo lang ng kuko. Sayang yung binayad mo. Tama. Mamamantikaan lang. Mami Bet? Tapos hindi ka lang ma-appreciate. Hindi lang mapapansin yung ginagawa mo. Pero napaka-essential nung gawa mo. Kailangan. Paano kung walang tagahugas? Lalangawin na tayo. Amen po ba? So, ano yung pinapakita ng Merarites? Endurance, stability, covenant structure, and unseen faithfulness. Yung katatagan, kalakasan. Makita mo na kahit yun ang ginagawa, pero stable yung pananampalataya. Hindi nawawala. Lagi-lagi mong makikita, nagpapatuloy. Amen? Magkaroon tayo ng Merarites na pananampalataya, katangian ng pananampalataya. Stable. Malakas. Unseen faithfulness. Tapat tayo kahit hindi nila napapansin. Maging tapat tayo kahit hindi nila ma-appreciate na yung paglilingkod natin ay ginagawa natin dahil tayo ay tinawag para maglingkod. Dahil alam niyo po ba kung bakit? Mas napapansin. Ang galing nung nagda-drums. Mas madaling mapansin yung nagda-drums. Yung nagigitara. Yung nagki-keyboard. Yung kumakanta. Mas madaling mapansin yan. Mas madaling i-appreciate. Pero walang gustong mag-appreciate. Uy, salamat hinugasan mo yung plato natin. Next week may plato ulit tayo. Salamat, Tris Inigiban mo kami ng tubig ngayon. Yung may mabibigat na tungkulin na hindi natin napapansin. Kasi nakikita lang natin yung nasa spotlight. Yung nasa likod
hindi na natin napapansin. Amen po ba? Yung mga manggagawa, yung mga gumagawa ng hindi natin alam. Pero ang lahat ng to na ginagawa nila, hindi pwedeng mawala ang kahit na isa. Amen po ba? Hindi pwedeng mawala si Merari. Sino magbubuhat ng poste? Yung mga tulos, sino magbubuhat nun? Yung mga pagkakabitan, hindi mabubuo yung tabernakulo pag lumipat sila. May iwanan yun. Hindi pwedeng iwanan si Gerson. Walang dingding. Walang magko-cover. Walang bubong. Amen po ba? So lahat sila nagkakaisa. Walang less na trabaho, walang less na paglilingkod. Pantay-pantay. Lahat mahalaga. Amen po ba? May mabigat, may hindi masyadong mabigat, may napakadelikado. Pero lahat yun, pag tinimbang ni Yahweh, parehas lang ang timbang. Paglilingkod. Amen. Ibig sabihin, mag-iiba lang yon kapag hindi natin ginampanan ng tama. Kapag hindi natin hinawakan ng tama. Kapag hindi tayo naging seryoso. Amen po ba? Okay. Doon na tayo. Sa ating pag-aaralan ngayon. Trusted to carry. Tinatawanan nila ako, trusted daw, Bisaya. Wala sila ebidensya. Trusted to carry. Nakita niyo po, hindi naman lahat pinagkatiwalaan na magbitbit, magbuhat. Amen po ba? Hindi lahat pwedeng i-apply. Sa Numbers 4 na binasa natin kanina, ang mga Levita lang, hindi lamang mga taga-buhat yung mga Levita. Sila yung pinagkatiwalaan ni Yahweh ng mga bagay na banal. Hindi lang sila isang simpleng taga-buhat, kundi sila'y pinagkatiwalaan ng bagay na banal. Hindi lang tayo simpleng nakaupo. Pinagkatiwalaan tayo ng bagay na banal. Amen. Hindi lang tayo basta umaawit. Pinagkatiwalaan tayo ng bagay na banal. At hindi nila inilagay yung kanilang sarili para pagkatiwalaan ni Yahweh. Hindi nila inoffer. Kami na lang. Ako na lang. Walang ganun. Si Yahweh ang namili. Intentionally, siya yung nagpumili sa kanila. Amen po ba? Kahit nga dun sa tatlong magkakapatid, si Yahweh ang namili kung saan niya ilalagay yung bawat isa eh. Hindi niya tiningnan sa pagkakasunod-sunod yung panganay ka ba o bunso ka ba o gitna. Pinagkatiwala sa gitna yung pinakadelikadong bagay. Sa bunso, yung pinakamabigat. Kaya yung bunso, laging pinakamabigat yung trabaho.
ginugulangan ng kuya. Amen? Binigyan sila ni Yahweh ng assignment para sa kanila lang. Intentionally, para sa kanila lang. Kaya, meron din tayo. Ganon din ang ating buhay. May mga bagay na basta na lang dumarating sa buhay natin. Meron din mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin intentionally ng Panginoon. Tingnan nyo, hindi sila tumanggi. Amen po ba? Ganon din, pag nangusap sa atin ng Panginoon, hindi naman tayo tumatanggi din eh. Kinakabahan, oo. Pero hindi tumatanggi. Ibig sabihin, maunawa natin na yung bawat, kagaya ng anak ni Levi, na sa pagtanggap nila noon, sa pagbigay ni Yahweh, may kaakibat na pananagutan. Ganon din ang buhay natin. Yung tinanggap natin sa Panginoon. Tinanggap mo na mag-song-lead. Tinanggap mo na mag-ministry sa pagtutugtog. May accountability ka na dyan. May paghahanapan si Yahweh. May papapanagutin si Yahweh. Kapag hindi maayos yung flow ng kantahan. Amen po ba? So hindi lang ito isang promotion. Kasama diyan yung tiwala, yung purpose ni Yahweh sa pagbibigay niya doon. Lahat yun ibinuhos ni Abba. So ibig sabihin lang, kung ano man ang pinagkatiwala sa atin, bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga. Bigyan natin ng pansin. Amen po ba? Ministry. Pag pinagkatiwalaan tayo ng ministry, pahalagahan natin ito. Sabi ni Mami Peli, parang asawa. Kagaya ng Torah. Bakit kasama yung isiningit doon yung mag-aasawa? Di ba? Dapat, kasi pag naglilingkod na tayo sa Panginoon, tayo ay asawa niya. So hindi tayo magtataksil. Wala tayong ibang paglilingkuran. Siya lang. So yung ministry natin, secondary na ang lahat. Amen po ba? Yahweh is a jealous God. At pag nagbigay siya, ng pinagkatiwala siya, meron siyang inaasahan. Naalala niyo yung parable ng talents? Yung binigyan ng 5,000, 3,000, saka 1,000, o 2,000 ba yan? 1,000? Basta yun, talents. Yung nagbigay, meron siyang inaasahan doon sa mga pinagbigyan niya. At hindi siya matutuwa kapag yung binigay niya ay hindi lumago. Kapag yung pinagkatiwala niya ay hindi nabuhay. Kapag yung ministry na pinagkatiwala sa atin ay naging walang bunga, hindi matutuwa yung Ama. Di baling mabagal, basta umuusad. Amen po ba? May progression. Pinagkatiwala sa atin, pamilya. Ministry natin, family. So, sisiguraduhin natin na ang ating pamilya ay nasa maayos. Naglilingkod sa Panginoon. So, maraming pinagkakatiwala sa atin sa pag-aaral. O, inaasahan ka ng magulang mo na nag-aaral ka ng mabuti. Kasi para sa future mo yan. Amen po ba?
para sa kinabukasan. Pinagkatiwalaan tayo ng karunungan, gamitin natin sa tama para maparangalan ng Diyos. Kahit yung kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung ano man ang meron sa atin, kung kayamanan natin isang kusing, ipinagkatiwala yan ng Panginoon. Pwedeng gamitin para maparangalan siya. Amen po ba? Talents. Marami tayong talento. Pwedeng yan ang ministry natin. Diyan natin gamitin, igugulin, palaguin para maipakita na tayo ay tinawag para magbuhat ng kadakilaan ng Diyos, ng kanyang glory. Amen po ba? So, trusted to carry, sabi, inilagay ni Yahweh sa kaayusan ang kanyang pinipili. Pinagkatiwalaan. Ang pinagkatiwalaan ni Yahweh, inilalagay niya sa kaayusan. Amen po ba? Nakita niyo po? Yung pag-appoint niya in order. Malinaw. May clarity. Para walang sapawan. Tama po. Sa loob ng bahay. May order. Sino maghuhugas na anak ngayon? Para mayroong kaayusan. Yung paglilingkod sa Panginoon, inilagay sa kaayusan. Para hindi nagsasapaw-sapawan ng gawain. Tama po. Mayroong kaayusan. Sabi nga ng mga Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, nasa kaayusan. Kasi ang Diyos natin na naglagay at tumawag sa atin ay Diyos ng kaayusan. 1 Corinthians 12:18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Tinawag tayo sa kaayusan, sa tamang lugar. Kahit yung katawan natin may tamang pagkakaayos. Yung ilong natin hindi pabaliktad. Amen po ba? Hindi ka na makakalabas nun pag umuulan. Di ba, Jonah? Pag baliktad yung ilong, hindi ka na makakalabas. Kaya nga, nasa kaayusan. Nasa tamang lugar. Nasa tamang pwesto ang lahat. Walang selosan. Bakit siya dun ko gusto? Hindi, diyan ka. Diyan ka nakikita para diyan. Amen po ba? Inaalis yung damdamin na mas ako kaysa sa kanya. Pride. Kaya si Yahweh yung nag-appoint. Siya yung naglagay sa ayos para walang question ng tao. Tama po? Para walang pagtatalo. Sabi ng Salmo 37:23, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. Tinawag tayo para pinagkatiwalaan, para buhatin ang paglilingkod. Pero inayos niya yung direksyon ng ating buhay.
Amen. Na yung buhay natin, nung bago natin nakilala si Yeshua, ay hindi ganun ka-smooth. Walang direksyon. Pero nung naglilingkod na tayo, meron tayong ministry, inaayos niya ang lahat. Nilalagay niya sa direksyon yung buhay natin. Itinutumpak niya na yung hakbang ng paa natin. Itinatama. Amen po ba? Pangalawa, may kagalingan at panunumbalik ang bawat pinagkakatiwalaan. Hello. May kagalingan at panunumbalik. Nakita niyo po yung sa Bilang chapter 5. Utusan mo ang mga Israelita na palabasin sa kampo ang sinumang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o ituring siyang marumi dahil sa nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, upang hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahan kasama ninyo. Pag meron tayong sakit na nakakahawa, isolated. Pero hindi ibig sabihin na in-isolate ka para kalimutan, kundi para magkaroon ng proseso yung healing. Amen. Temporary isolation. Amen po ba? Dahil hindi hahayaan ni Yahweh na mayroong makakakontaminate ng kanyang kabanalan. Ang gusto niya, okay, may sakit ka ngayon, pahinga ka. Pero temporary lang yan. Dahil pagagalingin kita. At ang kasunod nun, panunumbalik. Maraming sanhi ng kasalanan, ng karamdaman, pwedeng kasalanan. So ano lang kailangan? Manumbalik, magsisi, humingi ng tawad. Amen po ba? Kaya, may kagalingan. At kapag in-embrace natin yung proseso ng healing, yung proseso ng pagpapagaling ni Abaya, i-restore niya ulit tayo. Makakabalik ka uli sa community. Hindi ka na isolated. Hindi ka na mag-isa. Kapiling mo na uli yung kapatid. Kapiling na uli yung bawat isa. Meron ng restoration ng relationship. May sigla na uli. Amen po ba? Sabi nga ng Exodus 15:26, dahil ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Numbers 5. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo nga sa mga Israelita na kung ang isang lalaki babae sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawa niya ng masama at dagdagan ng 20% ang bayad. Ngunit kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari kasama ng tupa na ihandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Temporary lang ang paglayo sa Panginoon. Temporary lang ang pagkakawalay.
Para sa Panginoon, pansamantala lang yan. Pero pagdating sa tao, para bang tuluyan ko na to, Panginoon. Permanente na. Amen po ba? Pansamantala lang ang pagkakawalay dahil sa karumihan. Kasi laging may nakahandang paraan si Yahweh. Lagi siyang may nakahandang panahon, pagbibigay ng pagkakataon para magkaroon ng restoration, para magkaroon uli ng mabuting relasyon. Amen po ba? Para yung temporary na separation, magkaroon ng pagkakataon na matupad yung layunin ni Yahweh sa buhay natin nung tayo'y tinawag niya. Kaya mayroong kagalingan, mayroong panunumbalik. Next, pinili ni Yahweh ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sabi nga ni Mami Peli kanina, 30 years old and hanggang 50. Ibig sabihin, maturity. May panuntunan si Yahweh. Dapat yung pagkakatiwalaan niya, matured. May sapat na lakas. May kakayanan na tumindig. May kakayanang gamitin ang lakas para sa paglilingkod. Amen po ba? May sapat na isip para tumayo at manindigan. Isipin niyo yung mga Levites, kung naging pabago-bago yung isip nila. Upo ngayon, tapos, ayoko na pala, mahirap pala, bigat naman ng poste. Tama? Ang bigat naman, ang hirap naman magpaawit. Di ba? At, Bel? Ang hirap kaya mag-preach. Akala nyo ba? Nakita ko, 3 years na po palapas. Nakaka 3 years na tayo. Nung 28. Nakaka 3 years na pala yung mga pagdududa ko. Amen po ba? Nagising ako dun sa sinasabi ni Con eh. Sabi ko, tatawagan ko si Pastor Jordan, magpapaalam muna kay Pastor Nelson eh. Yung pala yun, ibig sabihin ng maturity. Na hindi ka basta susuko sa ground mo. Na hindi ka basta aayaw. Sabi niya, kaya mo pa namang gumapang eh. O nga no? Paano ako magdadrive? Amen po ba? Ganun yung ministry ng paglilingkod sa Panginoon. Hiningin natin na maglingkod tayo, ano ba naman yung konting hilo lang? May bukas pa namang ospital pagkatapos nito. Hindi, di ba? Ibig sabihin, priority ng ating buhay yung matupad kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Kahit hindi madali, kahit na napakahirap, kahit na challenging, lumago na tayo. Hindi lang tayo lumaki, lumago at umunlad ang ating spiritual na na pamumuhay sa Panginoon. So ano pa yung tinitingnan na pinili ni Yahweh?
covenanted people. Amen? Dahil itong mga tao na ito ay may tipan kay Yahweh. Hindi siya pipili ng walang ugnayan sa Kanya. Amen po ba? Special yung Levite sa Kanya. Kapalit ng panganay. Kaya nga, nung pinili sila, nakita natin na talaga namang, wow, hindi nila kailangan ng portion ng mana ng lupa. Dahil ang portion nila ay si Yahweh. Maglilingkod ka, huwag ka mag-alala. Ang portion mo si Yahweh. Ang sahod mo si Yahweh. Susunod, ang tiwala ay nangangailangan ng eksaktong pagsunod. Yung pinagkatiwalaan ni Yahweh, nangangailangan ng eksaktong pagsunod. Hindi ginawa ng Kohites, ng Merarites, ng Gersonite, yung gusto nila, kung paanong paraan nila gustong maglingkod sa Panginoon. Kailangan nila ng eksaktong pagsunod sa instruction ni Yahweh. Amen po ba? Maglilingkod tayo sa Panginoon na hindi tayo ang nasusunod. Na hindi tayo yung magtatakda ng gagawin natin. Kundi, i-align lang natin yung ating paglilingkod sa Torah, sa instruction. Kung ano yung ipagagawa, yun ang gagawin natin. Kaya nga tayo nagsisikap na yung magampanan natin yung mga feast, kasi yun ang pinapagawa eh. Amen po ba? Bakit hindi ka nagpapasko? Kasi hindi yun ang pinagagawa. Hindi sa ganang ating sarili, kundi ayon sa instruction ni Yahweh. Eksaktong pagsunod. Alam niyo yung prinsipyo ng Torah? Yung pagsunod na hindi partial. Eksakto, tumpak, ayon sa iniuutos, walang delay. Amen. Kung ano yung pinagagawa, yun yun. Hindi na sinasamahan ng sariling kalooban. Kung ano yung mas magaan sa atin. Kung ano yung pinagagawa niya, yun na yun. Parang Shema, di ba? Yung Shema. Hear and obey. Kaya nga, nung pinagkatiwalaan tayo na maglingkod, dapat master na natin yung Shema. Hear and obey. Walang, bakit? Wala nang question. Hear and obey. Clear yung narinig. Tumpak yung gagawin. Amen po ba? Hindi sasablay. At ang pagsunod na may tiwala, yung pag natuto tayo ng Shema, ng hear and obey, siyempre meron tong benepisyo sa atin. May maidudulot na mabuti sa atin. Una, nagbubunga ito ng pagpapala. Amen po ba? Blessing in obedience. Tama po. Sa pagsunod, may pagpapala. Kapag tayo ay sumusunod, binubuksan natin ang ating buhay sa pagpapala ng Panginoon. Sabi ni Mami Peli, kapag ginagampanan natin yung ministry, binubuksan natin yung pintuan ng blessing. Siyempre, yung paggampan na yon ay paggampan ng tama. Pagsunod. Kaya may blessing.
Ayon yan sa Deuteronomy 28. Amen po ba? Blessing and obedience. Sumpa pag hindi marunong sumunod. Pangalawa, mas malalim na relasyon sa Panginoon. Kapag tayo marunong sumunod, mas lumalalim yung ating pagkakakilala sa Kanya at mas nagiging malalim yung relationship natin sa Kanya. Mas parang gusto mo na gawin lahat ng ipinagagawa niya. Hindi mo na iisipin yung sarili mo, kundi kung ano yung kalooban niya. Kung ano yung makalulugod sa Kanya. Sabi nga ng John 14:23, ang pagsunod ay tanda ng tunay na pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. John 14:23, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita at siya'y titirhan namin. Mananahan si Yahweh sa sumusunod sa Kanyang salita. Ano pa? Nagdadala ng proteksyon. Ang pagsunod ay naglalagay sa tao sa ilalim ng pananggalang ng Diyos. Awit 91:1 and 2. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, siya'y magsasabi, ikaw ang aking kanlungan at aking muog. Meron tayong covering. Amen po ba? Masasabi natin, Yahweh, muog ka at kanlungan. Si Ate Tere, kanina yung patotoo niya. Bagamat wala, pero nandun yung pagkilos. Di ba, para kang nasa isang kanlungan na mayroong nagsusustain, nagpo-provide, nagko-cover, nagpo-protect, na hindi kahahayaang mapahamak at hindi hahayaang mapahiya ang pangalan niya. Kasi hinangad natin na tayo ikupkupin ng kataas-taasang Diyos. Kasi sinunod natin siya. Meron tayong pagsunod. May tamang direksyon. Nagbibigay ng katalinuhan at tamang landas. Nagiging matalino tayo sa pagpili, sa pagpapasya. Kapag marunong tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? Dahil ang salita ni Yahweh, ang Torah, ang nagpapatalino sa tao. Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon at siya'y magtutuwid ng iyong landas. Ano lang gagawin mo? Magtitiwala ka. Susundin mo siya. Hayaan mo na yung Torah, yung salita niya na buhay, ang siyang magmamanifest sa buhay. Ang siyang maging liwanag para yung direksyon ng buhay maayos, matuwid, may patutunguhan. Amen po ba? Kaya ano man yung meron sa atin, Aaron, yung mga pangarap natin, Josiah, Bobby, ipagkatiwala nyo sa Panginoon. Yung karunungan na meron kayo galing sa Panginoon yan. Huwag tayong maligaw. Huwag nating angkinin. Baka yun na maging daan para tayo'y mapahamak. Amen po ba? Nandiyan pa kayo? Gutom na po ba kayo? Konti na lang. Mga 30 minutes. Pag tayo sumusunod sa Panginoon, ito yung isa na napakaganda na lagi nating mararanasan. Kapayapaan. Bakit minsan ang buhay natin walang kapayapaan? Kasi ginawa natin kung ano yung gusto natin. Pinagbigyan natin yung sarili natin sa gusto natin. Dahil pinagbigyan mo, sunod-sunod na. Wala ka ng kapayapaan. Amen po ba?
Isipin niyo po, isang pagkakamali lang natin sa Panginoon. Yes, totoong mahabagin ng Diyos, mapagpatawad. Pero wag nating isipin na hindi niya tayo tuturuan, tuwidin. Patatawarin tayo, pero mararanasan natin yung consequences. Amen po ba? Kaya kailangan ng strict obedience pagdating sa Panginoon. Lalo tayo tinawag. Di ba, saya sa mga tinuturuan mo, ayaw mo nang nang hindi marunong sumunod. Preferably, gusto mo yung nakikinig sa instruction. Tama. Sa kung paano mo itinuturo. Siyempre, ganun din ang buhay natin sa Panginoon. Kung paano nagsasaysay yung Torah sa buhay natin, paano tayo pinasusunod, ine-expect ni Yahweh, ganun yung gagawin natin. Hindi tayo gagawa ng sarili nating paraan kung paano natin gagawin. Amen po ba? Ang kapayapaan, nagbubunga ng kapayapaan at kagalakan. Ang pagsunod ay nagre-resulta sa kapahingahan ng puso. Yung pala yun. Napapahinga yung puso natin. Walang agam-agam. Walang pangamba. Walang takot. Lumalakad lang sa pagsunod sa Panginoon. Isaiah 48:18, kung pinakinggan mo lang ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana'y naging parang ilog. Wow. Tahimik. Next. Ang pinagkakatiwalaan ay hinahanapan ng katapatan. Pinagkatiwalaan tayo ni Abaya sa isang para ministry, maglingkod sa kanya. Hinahanapan niya tayo ng katapatan. Di ba, nabasa natin sa Torah kanina, yung babaeng pinaghihinalaan. Yung sota. Yung spirit of jealousy. Yung lalaki nagsiselos, naninimugho. Na baka yung kanyang kabiyak ay merong iba. Imagine niyo po, bakit niya nasama sa naso yun? Di ba? Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng paglilingkod. Ibig sabihin, wala tayong ibang Diyos, siya lang. Sabi ni Apostol Paul, binitroth tayo kay Yeshua. Ibig sabihin, pakakasalan ni Yeshua sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, kahit hindi pa nagaganap yung kasalan, meron na tayong pananagutan na panatilihin ang katapatan. Parang girlfriend, boyfriend. Hindi ka magbo-boyfriend o mag-girlfriend na meron ka pang ibang nasa isip, na hindi ka pa seryoso. Dahil kaya ka nagbo-boyfriend, kaya ka nag-girlfriend, para saan yung punta niyan? Marriage. Ibig sabihin sa stage niyan, pinapractice mo na yung katapatan. Siya lang, wala nang iba. Kahit na makakita ka pa doon ng mas nakahihigit, aral na yung puso mo. So ganun, tayo hinahanapan ni Yahweh ng katapatan. Na sa paglilingkod natin, hindi makikita yung kapaguran. Mag-skip. Teka muna, pahinga muna ako. Meron akong ibang priority. Amen po ba? Minsan ka lang naman napapagod sa paglilingkod kasi meron kang ibang ninanasa.
May kaagaw na siya. Amen? Di ba, Saya? Meron ka ng ibang nakikita-kita kaya medyo lumalam niya. Di ba, Aaron? Sabi, for two ang katiwala kailangan tapat sa kanyang katiwala ng Panginoon. Pinagkatiwalaan, kailangan nating maging tapat sa Kanya. Magsusulit tayo sa Kanya. Amen po ba? Tayo ay magsusulit sa Panginoon. Konti na lang. Ang mga pinagkatiwalaan magdala ay hindi nauubusan ng supply. Pag pinagkatiwalaan tayo sa ministry, ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi mauubos yung supply. Baka parang sa realidad, para bang lalo akong nahihirapan. Hindi. Sapat ang biyaya ni Yahweh. Kumakain ka pa, nag-aalmusal ka pa, nanananghalian ka pa, may merienda, may hapunan ka pa. Amen po ba? Ang mga piniling maglingkod ay hindi lang tumatanggap, kundi nagbibigay din ng may malayang puso. Minsan, di ba, bakit parang nauubos yung supply? Kasi mismo tayo ayaw na magbigay. Amen po ba? Ang pagbibigay ay nagiging natural na bunga ng tiwala ng relasyon sa Diyos. Tayo'y pinagkatiwalaan, inaasahan ni Yahweh na bagamat yung supply hindi nauubos, marunong din tayong magbigay. Dumadaloy yung biyaya sa atin. Sabi ng mga bilang 7:7 hanggang 8, ibinigay niya ang 2 kariton at 4 na baka sa mga angkan ni Gershon para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Si Yahweh ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan. Itinalaga sila Merari, sila Gershon. Namumroblema sila sa pagkain nila? Hindi. Kailangan nilang pagtrabahuan, kusang ibinibigay ni Yahweh. Kasi yun yung portion na para sa kanila. Ibig sabihin, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong manghihinawa o mawawalan ng pag-asa na lalo tayong mawawalan. Ang nagsusupply sa lahat ay si Yahweh. Meron laging nakalaan para tayo mabuhay. Nagiging parang kulang lang kapag iba ang interpretasyon natin ng kasaganaan. Amen po ba? Ng kayamanan, ng meron sa ating buhay. Sabi ng Philippians 4:19, at dahil kayo'y na kay Yeshua Masiyak, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Si Yahweh yung nagbibigay ng lahat. Siya yung nagsusupply mula sa kanyang hindi maubos-ubos na kayamanan. Ibig sabihin, ang bawat ministry hindi maghihirap kasi mayroong supply na ibibigay si Yahweh. Kailangan ng karunungan, ibibigay niya yung supply ng karunungan, hindi lamang ng mga material na bagay ang kayang ibigay ni Yahweh. Ang tapang, lakas ng loob, pag yan in-embrace natin, na tayo'y pinagkatiwalaan ng ministry, yung supply ng lakas ng loob, ibibigay ni Yahweh yan. Yung supply ng karunungan,
ibibigay ni Yahweh yan. At lalo pang ibibigay yung mataas na pagnanasa ng paglilingkod kung meron talaga tayong tunay na puso ng naghahangad na ibigay ang pinakamataas na paglingkod sa Kanya. Hindi madamot si Yahweh para ipagkait niya ang lahat ng bagay na yan sa ikauunlad ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Hindi lang 1 kilong bigas ang kaya niyang ibigay. Yung kagalakan na habang tinatanggap mo yung 1 kilong bigas, galing kay Yahweh yun. Yung kakontentuhan sa lahat ng blessing na mayroon ka, galing sa Kanya. Blessing na may kapayapaan. Psalms 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. So bakit tayo mangangamba? Si Yahweh ang ating pastol. Pag sinabing pastol, siya yung magpo-provide. Walang tupa na magugutom kapag yung pastol niya ay mabuti. Kasi ilalagay siya saan? Sa masagana. Sa tahimik na batisan. Makapamumuhay ng may kapayapaan. Amen. Deuteronomy 29 verse 5, sa loob ng 40 taon na pinanglahan ko kayo sa ilang, hindi na luma ang mga damit at sandalyas ninyo. 6, wala kayong pagkain doon o alak o iba pang inumin, ngunit binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailanganin ninyo para malaman ninyong siya ay Panginoon na inyong Diyos. Kahit sa disyerto, 40 years silang naglakbay ang mga Israelita. Hindi napudpud yung kanilang mga tsinelas. Meron bang magic? Sa disyerto, ang kinain nila ay mana. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi tayo magkukulang. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At ang pinagkatiwala niya sa atin, na tayo naman ay matutong magtiwala sa Kanya, solve ang problema. Pinagkatiwala ang magdala ang isang taong pinili ng Diyos at binigyan ng responsibilidad na dali ng kanyang gawain ng may katapatan. Pwede na. Yung pinagkatiwalaan ni Yahweh, inilalagay niya sa kaayusan. Yung pinagkatiwalaan ni Yahweh, may kagalingan, may panunumbalik. Dahil sila'y pinili ni Yahweh. Nangangailangan ng eksaktong pagsunod. Yung pinagkatiwalaan ni Yahweh, hinahanapan ng katapatan. Yung pinagkatiwalaan ni Yahweh, hindi nauubusan ng supply. Yung tanong natin kanina, ano yung dala nyo ngayon? Ano yung dala natin ngayon? Dinadala ba natin yung calling ni Yahweh? Dinadala ba natin yung pagtawag niya? Pagpili niya, pagbibigay niya ng ministry sa atin? Dinadala ba natin yung presensya niya habang tayo naglilingkod sa Kanya? Merong kapayapaan? Alam niyo po, si Yeshua, the perfect carrier of glory. Nung sinugo siya ni Abaya, para iligtas ang tao, para sundin ang kalooban niya. Yung mga binubuhat ng Levi, mga anino ng espiritual, simbolo ng mga katotohanang espiritual sa langit. Ngunit si Yeshua ang nagdala. Ano yung binuhat ni Yeshua? Kapuspusan ng kautusan. Yung Torah.
Ano yung binuhat ni Yeshua? Yung presensya ng Ama. Ano yung binuhat ni Yeshua? Yung katubusan para sa sangkatauhan. Siya yung naging dakilang saserdote. Siya yung ang kaban ng tipan. Siya yung naging hain. Siya yung naging sakripisyo. Siya yung panakip. Siya yung divine covering ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Mabigat yung pasanin na dinala ni Yeshua. Para maganap ang kalooban ng Diyos Ama. Ganun din po tayo mga kapatid. Mabigat ang pasanin na mayroon sa ating mga balikat. Ang maging kagaya ni Yeshua. Ang masunod ang kalooban ng Ama sa ating buhay. Huwag tayong magsawa sa mga ipinagkatiwala niya. Kung para bang tingin natin walang bunga, tingin natin parang walang nangyayari, kumikilos si Yahweh. May inakahanda siya para sa atin. Amen po ba? Kailangan lang natin dalhin ang kabanalan ng Diyos sa buhay natin. Ipakita na tayo'y pinaghaharian ng Kanyang presensya. Shabbat Shalom po sa ating lahat.